question. Pinunong minorya sapagkat ito po ay napakarami na po talagang Natatawa ako kay Attorney Claire. Binabantayan talaga niya si Robin, ano? Yan, magandang araw sa inyong lahat. Siyempre, dahil June 9, 2025. Yan. Ito po ang inyong Masterpiece React. Yan. At ang ating pag-uusapan ngayong araw itong kay Attorney Claire na kung saan ni-reaction niya. Itong kay Robin Padilla at kay Coco Pimentel. Bagong-bago ito, no? At siyempre, panoorin natin ito dahil matinding bakbakan sa Senado itong si Robin at saka si Coco, no? Yung bihasa at ang hindi bihasa naglaban sa Senado. Talagang nagkasagutan ng matindi ito. Yan ang abangan natin dito, no? Please mag-subscribe na kayo at i-like nyo ang ating channel. Huwag na nating patatagalin dahil mag-shoutout muna pala muna tayo syempre sa mga ating mga viewers dyan na talagang walang sawang nanonood. Si Wilson Perez, shoutout sa iyo dyan. Edwin Ejercito, shoutout sa iyo dyan. Ricky Panduro, shoutout sa iyo dyan. Sino pa? Si Joseph Manukay, shoutout sa iyo. Ramido Mitran, shoutout sa iyo. Lix Saruna, shoutout sa iyo. Bolit, shoutout sa iyo. Bert Moreno, shoutout sa iyo. Adelaida Esperas, shoutout sa iyo. Merlin Perislove, shoutout sa iyo. Si Arceli, shoutout sa iyo. Manny Mender, shoutout sa iyo. The One, shoutout sa iyo. John Nivan Lena, shoutout sa iyo. At ito na nga, no, hindi na natin patatagalin. Mag-comment down below lang kayo dyan para naman din masya-shoutout ko rin kayo, no? At kakamustahin natin ang inyong mga pangalan, ang inyong mga buhay-buhay. Yan, ito Para na. makita ng tao, di ba? Kung baka pinopromote niya yung sarili niya na ako matulungin ako. Pero, di nyo naman alam, di naman natin alam, kung ano bang tunay na likaw ng bituka ng mga ito. Okay, anyway, itong topic natin mga kakli, gusto ko lang itong pag-anuhan natin i-analisa natin. Okay, mahaba ito, pero pumili tayo kung saan tayo magdi-discuss. Okay, pero natin, kasi Dito na tayo banda kasi medyo mahaba yung sinabi ni Attorney Claire. Ayan na. Robin Padilla, Ah. ganito siya sumagot. Ganito siya gumawa ng acting. Parang na. artista pa rin. During the interpellation. Tingnan nyo. Na kung ikaw mismo, kung hindi mo kasamahan yan, baka mapikon ka. So wala kang makuhang substansya. So panoorin natin to. Mr. President, I move that we resume consideration of Senate Bill number 2907 under Committee Report number 436. This is the bill on the revised government OTT code. So move, Mr. President. An objection, hearing none, the resumption of consideration of Senate Bill number 2907 under Committee Report 436 is now in order. Having sponsored the measure, I move to open the period of interpellation to recognize the sponsor, Senator Robin Hood Padilla, and to interpellate our minority leader, Senator Aquilino Coco Pimentel III. The period of interpellation is now in order. The chair would like to recognize Senators Padilla and Pimentel. Magandang gabi po, Ginoong Pangulo. Ito na. Magandang gabi po sa ating pinunong minorya. So, I think there's some commotion, Mr. President. So, can we have a minute suspension, Mr. President? May Minute suspension, sila. I would like to No? instruct the OSA to go to Ibig sabihin siguro nagkakagulo-gulo ni dyan sa loob ng Senado dahil nga may mga usap-usapin dyan, ano, kung ano-ano. the other group to... Oh, Baka na-excite sila kasi may interpellation tapos si Robin Padilla. Bakit may artista ba rito? Alam na. Tingnan natin. Can I have a minute suspension, Mr. President? Suspended. Okay, nako. Standby. Okay. 1 minute. Taga po ng panimulang salita sa usapin nito sapagkat ito pong ating isinusulong, ito po ay bunga ng isang revolusyon na naganap sa ating bayan na ipinaglalaban po ang kaban ng bayan. Ibig pong sabihin, ito pong COA na ating pong binabanggit dito, Ginoong Pangulo, ito po ay napakahalaga ng papel nito sa ating bayan. Sapagkat kung atin pong babalikan ang kasaysayan ng ating bansa, nabuo ang revolusyon dahil sa kapabayaan, pangungurakot, pagnanakaw, lahat na po, sabihin na natin. Kaya po nagbunga. Alam mo, parang ano kasi to parang kinukwento niya yung mga noon pa.
dapat wag mo na ikukwento yun dahil nga kung tutuusin, ang mga gawain nyo nga talaga, Robin Padilla, ay talagang hindi sang-ayon sa ating gobyerno. Yun lang naman yun eh. Tapos ngayon magpapaliwanag ka ngayon sa mga batas ng mga noon pa. Samantalang hindi naman kayo sumusunod sa gobyerno ngayon, di ba? Hindi naman kayo sumusunod eh. ng revolusyon. At kung titingnan po natin sa 1987 Constitution, napakalaki po ng papel ng COA. Diba? Parang acting na acting ang ginagawa, diba? Doon niya dadalhin yung kanyang pakikipagdebate. Inuuna yung acting. Ang sabi po dito sa Article 9, Constitutional Commission, ayan po letter D, Commission on Audit. Ayan po. Ginoong Pangulo, ang sabi po dito, the Commission on Audit shall have the power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property owned or held in trust by or pertaining to the government or any of its subdivisions, agencies, or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations with original charters on a post-audit basis. Medyo mahaba-haba po ito. Kasi kasama po dito, pati po yung mga state colleges, lahat po ay sako. Magaling nagmamagaling. Ng COA, natin, Ginoong Pangulo. nagmamagaling. Ngayon, meron lang po tayong pinagdadaanan na, siyempre po, sa takbo po ng panahon, mahal na Pangulo, hindi naman po pwede na magmula po 1987 na nagawa po itong saligang batas, ang pinakamataas na batas dito sa ating bayan, Pinapaalala niya pa yung paggawa ng batas 1987 eh. Sino bang mas nauna sa inyo ni Coco? 'Di ba? Ito, bihasa na talaga ito si Coco. Ngayon pinapaalala mo. Alam na ni Coco 'yan eh. Diba? Dalawa lang naman kayong nag-uusap diyan at saka tatlo kayo, no? Yung sino yung president ngayon diyan? Si Jinggoy. Oh. Ngayon, pinag-uusapan nyo yung tungkol sa mga ganyang batas 1987 eh. Alam na ni Coco 'yan, matagal na. Oh. hindi po nagkakaroon ng mga hakbangin para palakasin pa ang binigay na kapangyarihan sa COA. Patuloy mga ka-clear, okay naman yung COA eh. Dati. Ang mapupuna lang natin, okay? Ang mapupuna natin kasi, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, humina to eh. Diba? Kung kahit pa joke, yung mga sinabi ni dating Pangulong Duterte sa mga COA, hanapin natin ito mga ka-clear. Meron siyang pa-joke na pagbabanta. Nako. Diba? Na sinabi niya na kikidnapin niya yung mga COA personnel. O yun ang hindi maganda. Ito torture niya. Ito, pakita ko sa inyo ha. Kahit joke ito mga ka-clear. Diba? Ngayon, pinapalakas niya, no? Gustong palakasin ni Senator Robin Padilla. Pero pinahina ito eh. Pinahina ito. Oh. Okay? Pwede mo. Lang. Ito po, tingnan nyo. Okay? Philippines, Duterte wants state auditors kidnapped, tortured. Diba? Philippine President accuses the independent constitutional body, COA to, of hampering the work of his administration. Sabi, no? Diba? Oh. Nananakot siya. Diba? Paano? Diba? Kaya siguro to humina, pati nga sa pagkukompute, diba? Pati doon sa pagkukuha ng mga ebidensya, pati na lang, meron silang nakita o sa confidential funds na naging subject ng notice of disallowance. Pero sa akin, the way I see it, pinahina ito, pati ng ombudsman, para makita yung salin, pinahina ito ng panahon ni dating Pangulong Duterte. Philippine President Rodrigo Duterte has advocated the kidnapping and torture of government auditors for hampering the work of his administration. Nananakot, ano? Diba? Kahit siyang joke. Pananakot. Amakin mo, itong si Duterte talagang ginagawa ang lahat, no? Para hindi mabuksan ang kanilang mga kalukuhan. Itong si Digong, no? Tamo, mga sangay ng gobyerno, tatakutin pa, dudukutin. 'Di ba? Para hindi mabuksan ang kanilang mga ginawang kalukuhan. 'Di ba? Sa COA. 'Di ba? Oh. Talagang matindi, no? Matindi sila. Kung ano
Kung ano yung mga kalokohan nila, hinaharang nila. Oo, talaga. Talagang itong si Digong makapangyarihan talaga nung time na siya ang presidente, gusto niyang hawakan lahat sa liig. Di ba? Yan ang grabing, yan ang yung believe kayo sa inyong Tatay Digong. Pero yung mga pananakot, dahil sa mga kalukuhan niyang tawag dito, yung ginagawa nila dyan sa COA, na mananakot silang kidnapin nila. Oh, maganda ba yan? Di ba? Marami talaga matatakot yan, kahit pabiro lang. Matindi yung tatay nyo. Nakakot pa rin ito, may chilling effect pa rin yan. Oh. Diba? Ayan o. In a speech before local officials gathered in the capital Manila, Duterte cursed at the independent constitutional body which is responsible for examining the accounts Oh, and diba? spending by the government agencies. Ayaw nila, Oh. dumalabas dito mga ayaw nila na ma-audit sila. Tama. Ma-examine sila. Diba? Oh. Oh, let's just kidnap people from COA. Grabe, ano? Let's bring them here. Then, we will torture this son of a... Toot! Papagalitan yan. Diba? Sigurado. Yan yun. Oh. Okay, sabi niya, they always make things difficult. That's what I don't like, making things difficult. Eh, syempre, ayaw nila na sila ay na-audit. Oh. Kaya nga siguro, Tingnan nyo ngayon, ano nangyari ngayon sa confidential fund? Akala siguro nila, hawak pa rin nila si, dahil akala nila, si Digong pa rin ang nakaupo. Oh. Ngayon, dahil sa nawawala yung pera dyan sa confidential fund at saka sa OBP. O, di ba? Hindi, lagot-lagot kayo ngayon. Impeachment ang kahinatnan. Dahil ayaw nyong malaman ng taong bayan kung ano ng mga pinanggagawa ninyo sa COA. Di ba? siguro, pain in the neck, ang COA ngayon, kay VP Sara dahil dun sa kanyang confidential funds. Oh, di ba? Di ba? Oh, di ba? Mm. Ito, sabi niya, previously, Duterte has railed against the state auditor saying they should be pushed down the stairs. Ha? O yan, sige, pakita ko lang sa inyo mga tuyo. Anyway, balik tayo dito. Kaya ano naman ang topic natin, si Robin. Kaya sabi niya kasi palalakasin. When in fact, during the time ng kanyang bossing, diba, Hindi po, pinagina. Ginoong Pangulo, ang ating pong COA ay masasabi po natin na international na ang kanilang standard. Dahil sa amin pong mga ginawang pagdinig, ang COA po ay miyembro at palagi ang uma-attend ng mga international seminars at studies patungkol po sa pag-audit. Ang kailangan lang po natin ngayon, mga mahal kong kababayan, ay yung kapangyarihan na ibinigay po sa kanila ay palakasin natin. Hindi inuulit ko po Okay naman. Hindi po natin Actually, maganda yun mga. Maganda Palakasin, naman yun. okay naman. Talagang dapat palakasin ang power, ang authority, ang kapangyarihan ng COA para i-audit yung mga expenditures ng mga public officers. Oh. Ba, parang pumuntos ka, Robin, dyan. Pumuntos ka. Bakit ayaw mong mabash ka, di ba? Kaya pumuntos siya. No? Bumabawi-bawi siya tungkol dyan. Palalakasin daw ang COA. Dahil kabaliktaran doon nung time na kayo ang malakas dyan. Tinatakot nyo ang COA. Di ba? Kikidnapin at ito-torture sa pabirong dahilan. Di ba? So, ngayon, bawi-bawi lang din si Robin. No? Mga public officials. Ay, Kasi yun naman talaga yung kanilang obligasyon. Kaya nga sila independent eh. Hindi nila amo. Diba? Kumbaga wala silang independent sila, wala silang amo-amo. Kasi para yung kanilang pag-audit, neutral, walang kinakampihan, walang kinatatakutan. dinadagdagan. Wala po yan, bawal po yan. Ang gusto po natin, mahal na Pangulo, ay palakasin po yung mga ibinigay sa kanilang kapangyarihan. Kaya meron po dito sa ating panukala na mga bago pong probisyon. Pero ito pong mga probisyon nito, mahal na Pangulo, hindi na po ito bago. Meron pong ilan na pinapractice na, meron pong ilan na masasabi nating bago. Pero yung pong mga bago na yun, pag atin pong pinag-usapan, ay parang hindi na rin bago. So, ano to, parang i-code lang niya, i-compile lang niya yung mga practice na dati, yung standard, no, yung practice ng mga state auditors natin, parang i-compile lang sa isang batas. Parang ganun yung lumalabas dito eh. Kaya po, aking mahal na Pangulo at ang ating pong pinakamamahal din na pinunong minorya na pagka pinalikan po natin ang kasaysayan, ako po ay talagang punong-puno ng kaligayahan sapagkat ang tatay po
ng ating pinulong Ito na. Start na ng pambobola ito. Hindi naman to kailangan dito. Aksayang oras to. Ang bobola. Di ba? Nililift niya pa yung sarili niya. Samantala ang pinag-uusapan dito, batas, bill. I-justify mo na lang. Ubus oras dito eh. minurya. At ang tatay ko po yung magkasama. Sila po yung magkasama nung panahon ng revolusyon. Yung tatay. Kaya ito pong pinag-uusapan natin ay parang continuation po ito kung ano ang pinaglaban Tatay Digong. ng aming mga ama. Diba? Projection. Ayan. Ito. Kaya ako po, mahal na Pangulo, hindi ko po sinasabing ako po Si Attorney Clear talagang binabantayan niya yung mga galaw-galaw ni Robin Hood. Talagang artista talaga, no? Talagang akala mo ang dami niyang alam eh, ang daming kargang kaalaman eh, no? Pero dahil doon sa ito lang naman yung nabasa niyang mas alam niya. Kaya talagang parang pinaglalaban niya talaga. Pero samantalang sila yung nakaupo, yun na nga. Parang yung binabaliwala nila yung ibang mga batas-batas na yan, binabawi nila at hindi nila sinusunod, di ba? Sabing ako po yung eksperto, hindi po ako magaling sa batas. Hindi din po ako mathematician, hindi din po ako auditor. Ako po isang revolusyonaryo. Oo. Kaya ang hinihingi ko po sa aking mahal na kaibigan, sa ating pong pinun. Bakit niya sinasabing revolusyonaryo dito? Lagi. Dahil ikaw si Andres Bonifacio? Kailan ka naging parte ng revolusyonaryo? Revolution? Minsan nakakapika, no? Nakakainis pakinggan. Nung minurya ay maging kapartner ko po siya. Ano na to, naghanap lang to ng simpatya si Robin Padilla. Isa doon siya revolusyonaryo. Paano ka naging revolusyonaryo? Dati nga, talagang inaano mo pa si Trillanes na awayin, nagtatago sa Senado. Gusto mo pa lumabas ka dyan. Ngayon, senador ka na ngayon. O, tingnan natin yung galing mo talaga dahil minsan pinagtatawanan ka nga dyan sa Senado eh. Siya, dito, sa paglinang ng panukala na ito. Paano mo magiging partner kung hindi niya naiintindihan yung bill na binabanggit mo at hindi mo rin mapaliwanag na maayos? Sapagkat naniniwala po ako na ang pinaglaban ng aming mga ama hanggang ngayon, ito po ang natatanging lamang panglaban ng taong bayan sa korupsyon. Ito lamang pong COA. Maraming salamat po, Ginoong Pao. Ako, Bigla ba sa kuha, yung amo mo, anong ginawa? Si Duterte, anong ginawa? Asan yung confidential fund ng COA? Hindi nga maibalik-balik eh. Di ba? Matindi. actually maganda yung tinuran niya eh. Di ba? Ang laban talaga to sa korupsyon. Pero sabi ko nga, yung bossing niya, si dating Pangulong Duterte, di niya naniniwala sa kuha. Ay. Salamat po at marami na pong nasagot dun sa opening statement ng ating sponsor, ng ating mga concerns. Pero ito pong ating panukala ay isa po itong code. Opo. Tama po. So, ang Di ba? Parang i-compile siya eh. I-compile lang yung mga practice. No? Na ginagawa naman na talaga. ang gusto ba natin mangyari dito na lahat ng ating Kwenta si Robin? gustong malaman tungkol sa government auditing ay dito natin makikita at mahanap sa panukalang ito. Opo, alam niyo po, katunayan po, mahal na Pangulo, noong nagsagawa po kami ng pagdinig, napaka-eye-opener po. Sapagkat marami po. Alam mo tong si Robin, ano lang to, madakdak lang to. Kunyari may alam, no? Alam mo, sa totoo lang, mas maano pa nga si Pacquiao sa kanya eh. Mas matalino pa eh. Sa Senado eh. Mas matalino pa si Pacquiao eh. Diba? Itong si Robin, nagmamagaling lang to. Wala talaga. Nagmamagaling lang. Marami po talaga na hindi naman nasasaad sa batas pero kanila na po itong isinasagawa at ginagawa na po nila. Ang kailangan po natin ngayon na Ginoong Pangulo, maging batas po para mas lalo pong maging masabi pong matalim ang kanilang ipin po. Pero yung mga sinasabi po nating existing practice na ngayon na ginagawa nila ay ano po ang legal basis nun? Opo, Kasi Magandang tanong ha. So, Ayan, sagutin mo yan. pinapractice to eh. Procedure nila to eh. Ito yung paano i-account and everything. Ayan. So, anong legal basis doon? Sige, tingnan natin. At paano sasagutin ito ni Senator Robin? ito ba, siyempre, bago nila ginawa yan, kinover muna nila sarili nila ng, ano ba tawag, circular ba? Opo, circular. Oh, sige. Ano po ang legal basis ng Commission on Audit para sa Dapat si Coco hindi nagsasalita ng iing sagot doon eh, ng mga circular. Dapat itatanong niya kay Robin Padilla kung ano ito. Di ba? Para kung anong isasagot. Kung mali o tama. Mababanggit niya kaya yung circular na sinabi ni Coco. Di ba? Si Coco lang naman ang bumabanggit doon eh. Tapos sabi niya, sinagot niya ng tama. O, kala mo talaga, alam na alam niya eh, no? para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular. Opo, napakaganda po ng tanong ng ating pinunong minurya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titignan niyo. Hihingi na ng tulong mga kaklit. Wala kasi Tingnan natin alam, ha. Nakakatawa Hindi ka. ayaw sagutin ng diretso. Sige, tingnan natin. Opo. Dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar partner. Diba? Haharap siya sa bar top notcher. Bar top notcher kasi ito si Coco Pimentel eh. What's the point? Oh. Anong point nun? Ang tanong sa'yo, Kailangan anong niya ng tulong. basis ng COA para gumawa ng circular na yun at yun ang gamitin nilang practice? Kailangan niya ng tulong. Diba?
bar at notcher. Mathematician pa. Kaya kailangan po battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Oh, 'di ba? Humihingi siya ng kakampi, humihingi siya ng tulong sa kanyang mga kakampi dahil alam niya bar top na chair itong si Coco. 'Di ba? Bagay nga magano 'yan, Senate President 'yan eh. Oh. 'Di ba? Mas magaling pa kay ano 'yan, kay tawag dito, kay Chis Queso, no? Oh. 'Di ba? Takot na siya. Dahil kung tutuusin, ano bang alam niya sa itong bar top na chair? At saka bukod pa doon, bihasa na sa senador. Oh. Ano po? Oh, tanong hingi na. ng tulong, hingi Clear. hingi tulong. Ano ito? Hingi tulong. Siya ang nagpapanukala. Aw, Iba ang sasagot. oh. Hingi tulong. Ito ba ang gusto yung senador na iboboto? Ganitong klaseng senador ba ulit ang iboboto Eh, natin? bubo yan eh. Wala namang alam talaga yan eh. Diba? Tingnan natin, paano siya magtanong? Walang alam. Oh, Ay, nagtatanong. Diba? Kakahiya ka, Ruby. hindi siya handa sa isang interpellation, mga kaklir. Hindi siya handa. Para tuloy na ulit, para kung tuloy na remember, mga kaklir, yung interpellation ni Senator Pia at saka ni Senator Raffy Tulfo. Na wala rin ginawa si Senator Raffy Tulfo kundi humingi na advice do sa gilid niya at dinig na dinig yung bulungan nila na as if hindi alam ni Senator Raffy Tulfo yung kanyang dinidepensahan na bill. Patay. Hindi pinag-aralan. Alam naman natin yung interpellation, mga clear, para kang gumawa ng thesis nito, ididepensa mo eh. Kaya may mga tanong. Pero syempre ito, hindi na ito parang pag-aaral lang. Batas ang pinag-uusapan dito. Parang ang nangyayari tuloy dito, parang inaantay siya sa kanyang mga kasagutan itong si Robin Padilla. Kasi wala namang alam sa batas to eh. Diba ano nga sabi niya, high school lang siya. Diba? Kaya walang alam to si Robin. Tingnan mo nagtatanong pa sa mga sekretarya niya. Talagang ano to eh, nagmamagaling. Ano ba laban mo sa Bartap na chair tsaka bihasa sa bilang senador? Eh, ikaw baguhan ka. Ob-ob ka eh. Andito kung dapat bang ipasa o hindi. Kasi hindi mo alam. Oh, Attorney Clear nagsasabi na Diba? talaga. Hingi ka ng tulong dyan sa battery of auditors. So anong inaral mo sa batas na to? Wala. So most probably, sabi nga natin, mukhang lawyers, auditors, ang gumawa at nagbalangkas ng bill kasi hindi niya kayang i-explain. Tama. Wala, kulang sa pag-aaral. Oh, see? Yung legal basis na yun. Di ba nga, nahirapan nga siya mag-English. Di ba? Samantalang matagal na siya dun sa Amerika, mga anak niya lumaki sa Amerika, sa ibang bansa. Pero talagang ub-ub talaga. Hindi talaga niya ina-absorb yung pananalita ng English. Di ba? Dapat nag-i-English ka dyan. Kahit paano nag-i-English ka, sabihin natin sa Pilipinas ka o sa Senado ka dyan talaga, ginagamit yung English dyan. Pero Tagalog ka. Tagalog ang inaano mo. Wala ka talaga, ub-ub ka talaga, Robin. Wala ka talaga. Ay, Section 2 ng konstitusyon. Opo. Dito po, sa nakalagay po sa ating konstitusyon, sa Section 2 po, ng letter D, the Commission on Audit, dito po sa Section 2, number 2, sabi po dito, the Commission shall have exclusive authority, subject to the limitations in this article, to define the scope of its audit and examination. Alam mo, sa totoo lang talaga, parang naging katawa-tawa. Katawa-tawa si Robin Padilla sa Senado. Para siya yung naging joker dito sa Senado. No? Wala ka talaga. Hindi ka dapat nagiging senador dahil wala kulang ka sa kaalaman, Robin Padilla. Ako naiinis na talaga ako sa'yo. Robin Padilla, ob-ob ka talaga. Wala ka talagang alam. Sige na nga, okay lang. Examination. Establish the techniques and methods required therefore. Yun po, nasa konstitusyon po, mahal naming Pangulo, na sinasabi po dito, meron po silang karapatan na maggawa ng mga techniques, establish techniques, methods sa pangalan po ng sirkula. Silip. Apo. susunod. Di ba? Kino-coach. Hindi niya alam talaga. Yung mas importante rin po. Sige po, basahin ko na po, baka kasi English, baka may Tagalog kasi. Meron kasi. Kaya nga, Pag binabanggit mo talaga sa English yan, pag mag-i-English dyan, natural nandiyan ka sa Senado, gumagamit talaga ng English yan dyan. Dahil ikaw naman din, hindi ka naman karapat-dapat sa Senado dahil kulang ka sa kaalaman. Bakit nagsenador? Nagsenador, alam mo yung mga kababayan natin, mga Pilipino, ito ang mali. No? Dahil sa popularidad lang naman itong si Robin, binoto ng taong bayan. Ako hindi ko binoto to. Dahil ob-ob to eh. Kulang to sa kaalaman. Hindi nga nakatapos ng pag-aaral yan eh. Oh.
Kaya nga, Ang sabi ating ko konstitusyon sa actually ay nakabandato dyan na merong Tagalog version ng ating Opo, konstitusyon. eh. Sige po, pwede po natin Tagalog sana para maintindihan ng ating mga kababayan. No? Pinagbigyan, katawa-tawa. Pinagbigyan ni Coco Pimentel. Pinagbigyan ni Coco Pimentel na magtagalog. Ay, Robin Padilla ka. Nakakatawa talaga. Grabe. Kababayan, no? Masyado akong spoken lang. Ano ba? Maintindihan ng kababayan o para maintindihan mo? Nagtuturo pa talaga, di ba? Naghanap na ng ano to, ng kaalaman sa iba para may alam siya, kunyari. Kumukuha ng idea sa iba para makasali dyan sa Senado, sa mga usapin na yan tungkol dyan. Ay, Robin, kuha ko sa'yo, mamahinga ka na, matulog ka na. Wala ka talaga kwenta. Talaga, di ba? Ako, Robin. Oh. Tagalog. Oh, taga- Tuloy ko muna po sa English. Sige po. Tagalog. Due to insistent public demand. Therefore, Katawa-tawa, di ba? Due to insistent public demand pa raw. Gumagamit talaga ng English yan dyan sa Senado. Robin Hood ka pa naman. Isa kang tawag doon, revolusyonaryo. Kailangan ko yung therefore, Robin. and promulgate ang Okay. Nakaka-clear. Natutuwa ba kayo? Natutuwa ba kayo sa nakikita nyo? Ito Ako natawa-tawa number kay 1 Robin. senador to. Bobo. At mga ka-clear. Bobo talaga. Pinupush din ito ni Atty. Sal Panelo Hmm. na maging presidente. Kasi para maging katawa-tawa ang Pilipinas pag si Robin Padilla naging presidente, itong si Panelo, tanga-tanga din. Pipiliin yung hindi nga nakatapos ng college yan. Pipiliin mo maging presidente si Robin Padilla. Ano mangyari sa Pilipinas? Katawa-tawa. Oh. Nako. Pag daw ito ang dumaban, game over na. Daw. Diba? Pag lumaban si Robin Padilla, presidente, game over na. Ibig sabihin, wala nang kalaban. Panalo agad. Kumbaga panalo na sigurado. Panalo na. Sige, tuloy. accounting and auditing rules and regulations, Ay, nako, including those for the prevention anak sa batas. and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable Tuloy lang yan. expenditures or Tuloy lang, uses ah. of government funds and Tatawa ako properties. eh. Malinaw po dito, Ginoong Pangulo. Ito po naman sa Tagalog. Dapat magkaroon ang komisyon ng tanging otoridad patay sa mga katakdaan sa artikulong ito na magtakda ng saklaw na audit at pagsusuri nito. Magtakad ng mga kaparaanan at pamamaraan na kinakailangan po. Decree 1445. Opo, tuon po nagbase. Halos, opo. And that is a 1978 law. So, ang gusto natin na sabihin ngayon, ang basic and fundamental auditing code na sinusunod ng COA sa ngayon is a 1978 law. Opo, opo. Yung 1978 auditing code na yan, paano naman siya binago ng mga detalye na nandun sa 1987 Constitution? Actually, mahihirap talaga, di ba? Mahirap yung tanong ni Senator Coco. Di ba? Kasi mayroong 1987. 1978, sabi niya. May bago na eh. So, paano ito nabago dun sa 1987 Constitution? So, tingnan natin ang sagot ni Senator Robin. Wala na naman. Hindi na naman alam. May kodiko na naman, mga ka-clear. Diba? Nakaka-proud ba to? Nakaka-proud bang tignan ito? Ng 1987 Constitution. Oh. Ayan, napakaganda po ng, iba talaga pala pag may battery ka dito po. Opo. Ito, Talaga. Kasi kung wala sila dyan, magmumukha kang ob-ob. Magmumukha kang walang alam talaga. As in. Eto na, welcome back Senador ulit. to, mga ka-clear. Tandaan natin, binoto ito. Oh, tama. Number 1. Hindi ko ito po, ang sabi po nila, nandoon po ito. Sabi nila. Sino ba tinatanong ni Senator Coco? Ikaw ba o sila? Sa Book 5 ng Admin Code of the 1987 Constitution. Meron po ba tayo? Admin code of 1987 Admin Constitution? code. Opo, Admin Code. So, meaning to say, according to our resource persons, Book 5 of the Administrative Code of 1987 repealed, even indirectly, repealed or replaced the June 1978 Government Auditing Code? Or ano sila, complementary sila? Oh, di ba? Hindi alam, ha? So, tatanong, kasi nabago ba yung 1987? O nadagdagan lang sa pamagitan ng 1987 na admin code? Diba? Hindi ito constitution na may administrative code kasi. So, may 1987 administrative code na nakalagay doon kung ano yung mga powers ng COA. Okay? So, paano yung 1978 na ginagamit?
na-repeal ba to nung 1987 code? O nag-complementary na sila, nagkadagdagan na sila, nagkatulungan lang sila? Diba? Oh, hindi pa rin alam ni Senator Robin. Opo, opo. Siya daw po ay complementary. Okay, sige. Siya daw po, Sige, ang tanong ko nga, Mr. Opo. Okay, so ang gusto nilang sabihin sa atin is, hindi sa ngayon, hindi naman talaga nakarely ang COA sa isang 1978 na issuance, Opo. pati na rin sa Book 5 ng Admin Code ng 1987. Okay. Opo. Kaya po ang next tanong ko, kung medyo na-update na rin naman pala, ano po naman ang pagbabago na ating ilinagay sa ating panukala such that it is more desirable now to have this new government auditing code? Opo. Oh, so sabi niya, di ba? Meron ng 1978 na batas. Okay? Meron din 1987 na admin code na nag-complementary sila. So ano yung bago niyong panukala? Diba? Ano yung gusto niyo ipanukala na wala dyan sa dalawang batas na yan? Di ba? Opo, pwede po natin itong isa-isahin kung ano po yung mga bagong provision. Mga bagong ideya muna. May mga bago ba tayong ideya o bagong approach dito sa ating panukala? Kasi kung, unless sasabihin niyo po sa amin na yung circular, pinagsama-sama lang natin lahat at ginawa nating code. Ganun ba ang ginawa natin dito sa panukalang ito o hindi? Katulad po ng sinabi ko po kanina, Parang naging nangyari dito sa mga katanungan ni Coco tsaka ni Robin, tinatanong niya kung ano ba ang bago, kung anong idea na maibibigay niyang batas, no? Etong si Robin nagbibigay lang naman na kung ano na ang meron. Kaya nga ngayon tinatanong siya ni Coco kung anong maibibigay niyang bagong batas o idea para mabigyan ito ng resolusyon, di ba? Itong si Robin Padilla, natanong niya lang, nagsasalita lang siya dyan, yung mga dati pa itong mga batas na to, inuulit-ulit niya lang. Samantala, ang kausap niya rito ay bihasa na sa Senado, itong si Coco, at Bartap Natcher pa. Diba? Nakakatawa talaga itong si Robin Padilla. Nakakatawa talaga. Sobra. Kanina, Ginoong Pangulo, meron po kasing sa takbo po ng panahon, meron din po silang mga ginagawang pag-aaral sa abroad. At yung mga best practices po na yun sa abroad, gusto din po natin maisagawa. Pwede ako sumingit tungkol dyan. Ang ating bang COA chairman ay chairman ng isang international organization sa ngayon? Ayan, lagot Para ka. pagkalam ko, Yan ang chairman nata siya ng kanina. isang international organization. So, Siya po ay member po. member. Okay, tama na member tayo. Sige po, so continue sir. Kung ano yung bago... Sabi lang ni Coco, sige, member na tayo. Nag-agree na lang si Coco sa kanya. Ay, ano ba? Member ba tayo sa international? Ang tungkuhan natin? Member tayo. Okay. Ay, ako ito, Robby Padilla. Kung may bago bang ideya dito sa ating panukala na hindi pa captured ng Book 5 of the Admin Code and the 1978 General Auditing Code, or Government Auditing Code, yes. Opo. Kasi po may mga kaso po din, marami din pong mga bagong na-desisyon ng Supreme Court na mga kaso po na nakakapag-define po ng mga kailangan sundin ng COA o sundin ng mga tao po. Kaya kailangan po yung mga batas na bago, ito pong ating ginagawa na mapalakas po para maisama na rin. Halatang hirap na hirap siya kay Coco. Diba? Makin mo, nakaharap mo yung Bartap Natcher. Parang gusto mo talagang ipapaniwala yung sasabihin mo. Alam na ni Coco yan eh. Alam na ni Coco yan. Kahit wala ka pa dyan noon, si Coco, biyasa na yan. Bartap Natcher yan eh. Matalino yan. Makin mo mag-Bartap Natcher ka, hindi ka basta-basta. Ikaw Robin, hindi ka nga nakatapos. Isama na rin po yung mga Supreme Court rulings po na may kinalaman. Ano nga daw yung bago? Ang dami pang Anong ang dami idea pang na bago? pabulaklak eh. Wala. Sa COA. At yung mga practices na rin po ngayon ng COA na ginagawa na rin po nila na maging batas po. Siguro po, Mr. President, maganda yun. Kung mabigyan lang tayo ng idea o sample ng ating sponsor, ano ang mga bagong ideya na nakuha natin sa jurisprudence, na ilagay na ngayon natin sa panukala, ano ang mga bagong idea na nakuha natin sa ating participation sa international organizations and fora na ilinagay na rin natin ngayon sa ating panukala. So para masundan po natin yung mga bagong ideya sa ating panukala. Meron po ito kanina umaga amin itong pinag-aralan. Section 27 ba yun? Nakita nila? See? Wala siyang alam. Hindi ba? Inaalam niya muna sa kanyang sekretary kung ano ba ang totoo, baka mamaya magkamali siya. Pero kung ikaw talaga ay isang matalino, sinasa ulo mo na yan. Kinakabisado mo na yan bago ka pumunta ng Senado. Dahil yun na nga, kailangan mo talagang alamin lahat. Dahil ikaw ay isang senador. Hindi yung kakausapin mo pa yung nasa likod para lang may magko-coach sa'yo. Ko-coach, no? Alatado talagang kulang sa kaalaman si Robin. Grabe. Nakakatawa. Bakit hindi mo kasi memorize Yan. yung ginawa mong bill? Yan, no? Kasi mga kapit sa totoo lang, Wala kapag naman ikaw ginagawa mismo pang gumawa bill ng bill, inaral mo, hindi ka maliligaw eh. Wala pa siyang ginagawang bill. Gusto niya palang ipanukala ito. Wala pa. Wala pang agree. Wala pang may nag-agree.
gusto niya palang wala pa nga siyang may binabanggit kung anong gusto niyang gawin eh. Wala pa. Ligaw eh. Hindi ka talaga maliligaw. Apo, A minute suspension, Mr. President. O, kailangan ng suspension. Matagal siya mag-ano. Hindi niya ma-enumerate. Sige, adjust natin konti. Ang hirap talaga electronic ni Robin. transaction, katulad ng electronic documents, electronic collection, and electronic project. Ito po na rin ay pinapractice na rin po ito ng COA po sa ngayon. Yan po yung isa po na masasabi po nating malaking pagbabago. Opo, at dito naman po kanina, Sabi niya pinapractice ngayon. Paano masabing malaking pagbabago? Pinapractice na pala. Doon tayo mga Chris, ingat. Ang gulo ni Robin. ito po, 60 days deemed. Approve na po yun. Pag lumagpas. Okay. Ngayon, kinaklaro natin dito. Opo. Sige po, Nababayaan siya ni Coco. how about sa international best practices? Meron ba tayong napulot doon na linalagay ngayon natin dito sa ating panukala? Para sa estudyante, no? Nag-read niyo ba yung bulungan? Nag-read niyo ba yung paano siyang bulungan ng mga coach niya? Ayun. Ako, ito po yung pinakamaganda na pinag-usapan po natin. Ako gusto ko po ito. Kasi maraming lugar na hindi napupuntahan ng COA. Nakalagay po dito sa Section 26. Institutionalizes COA Citizen Participating Audit Program. Ito po yung Deputized Citizen Participatory Office. Since 2016 po ito, ginagawa nila. Opo, nag-deputize po sila. Opo, ng mga CPA po, no? Tawag po nila CPA. Opo. Alam mo, anong nangyayari dito si Robin Padilla at si Coco Pimentel? Para siyang estudyante ni Coco Pimentel. Nagtatanong sa kanya yung teacher na kung ano pang dapat nating maidagdag sa ating mga batas na ito para magiging panukala, no? Mabibigyan ito ng mandate itong mga batas na ito. Itong si Robin Padilla estudyante, itong si Coco ay isang teacher niya na talagang nagtatanong pa na kung ano pang inyong pwedeng ibigay na mga tawag doon yung dagdag, no? Mga idea, bago, no? Pero itong senador na baguhan na estudyante ni Coco Pimentel na isang bar top notcher ay tinatanong pa si Robin, no? Suspension. Suspension. Kaya po, ito po ay napakaganda sapagkat marami pong lugar dito sa ating bayan ang hindi po na pupuntahan, Ginoong Pangulo. So ito pong participation ng civil society organizations na natin ay linilimit natin sa remote and critical areas. Bakit hindi natin gawin na sa general rule? Yes. Opo, general rule po siya. Opo. Nakakatuwa ka, Robin. Well, ito pang ang pagkasulat natin ay located page 20, line 17 to 18, nakasulat dito. Monitoring of projects located in remote and critical areas. So, mukhang maganda itong idea na ito. Bakit hindi natin gawin partner ng COA ang CSO? Yan. For all, everyone. Opo, yun daw po, practice na po na raw nila Ginoong Pangulo. Ito po yung ginagawa na raw po nila. Opo. So, balik ka po. Kulang yung batas na ginawa mo. Kulang yung batas na, kulang yung sa bill mo. Kung di pa na ni Senator Coco, kulang yung bill mo. Pwede mo ma-explain bakit remote lang. Ito naman yung Kahit ito si Attorney Claire nahihirapan sa kanya, alam natin mga attorney talaga. May mga alam yan sa mga batas eh. Kung ano ang iyong gustong i-idea bagong ibibigay na mga batas. Yung sinasabi ni Robin na batas na nagawa na at ito ngayon ay pinapractice na. Parang nagkukwento na lang siya eh sa mga batas na nangyari na eh at pinapractice na. Pero yung pinakabatas niya talaga na gustong ipanukala ay wala pa talaga siyang gustong sabihin dito kay Coco Pimentel. Kaya nga gusto ni Coco matanong ito kung ano talagang idea mo at bago. Napakasimple. Napaka-short message lang eh. Gusto ko sana itong batas na ito na bawal na po magnakaw sa gobyerno ng Pilipinas. Dapat ganun, no? Bawal na ang pagnanakaw kasi pag nahuling magnakaw ay patalsikin, sipain agad. Sipain agad. Ay, grabe ito si kay Ruby, nakakatawa. Bakit remote areas lang ang nilagay mo dyan? Nasagot ba? Hindi, di ba? Ang sagot niya, opo, napapractice na po nila. Yun ba yung tamang sagot? Bakit niya nilagay mo dyan? Remote lang. Bakit naging batas? Remote areas lang. Kaya po natin ito Ay, nako. 26, ano natin? Opo, I-expand po natin. Opo. Sakit tawa. Opo. Puro Hindi ba opo. sa bidding ay required, sa public bidding required ng mga Alam mo observers? dapat si Robin Padilla, hindi dapat yan sa Senado. Nakikipagbakbakan ito sa Mindanao. Revolutionaryo siya eh. Dapat kasama ito sa mga sundalo na nakikipagbakbakan doon sa mga kriminal. Di ba? Hindi dapat ito sa Senado ilagay kasi siya ay isang revolutionaryo.
Ay, nako. observers from civil society and NGO, gano'n. So, pag in-audit ba ng COA ang isang project, tinitignan ba nila how the public bidding was conducted? Kasali po ba yun? Do they also, and in the process, do they look for the participation of the CSO or NGO or PO? Yan. So, hindi na naman masagot, mga ka-clear. Coach. Dito, ang dami ditong, sabi ko mahaba ito pag napanood nyo talaga to. Meron pa siya dito, mga ka-clear, meron pa siyang binasa. Ha? May tanong si Senator Coco, may binasa sa, pero sabi ni Senator Coco, hindi yan yung tanong ko. Iba yung binasa mo. Wala yun. Hindi, nakita nyo ba? Hindi siya ready talaga. Makagawa. Kahit na mag-ready pa yan, wala namang alam si Robin Padilla sa batas. Ano bang alam na ni Robin Padilla sa batas, di ba? Kahit nasabihin na natin kung ano man ang pinag-uusapan dyan, at the meantime na yan, talagang wala siyang alam. I-update natin yung mga sinasabi niya ngayong araw na ito. Wala talagang panukala si Robin. Yung mga napanukala na, yun na lang yung kanyang mga sinasabi. At naisabatas na at ginagawa na. Di ba? Wala talagang alam si Robin. Makagawa lang, may gumawa ng batas na to, tapos in-interpolate siya, wala siyang alam. Limited lang daw po ang binibigay. Limited daw. Ba't hindi mo clear? Gulo. Bakit hindi niya ma-explain? Wala kasing alam. Bakit puro daw? Wala- Bakit parang laging hearsay? Ang sinasabi ito si Senator Robin Padilla. Walang alam eh. Mga ka-clear, Ay, ewan. Tawa ka na ng attorney. hindi ko alam. Attorney Claire. Hindi ko alam yung mararamdaman ko kay Senator Robin. Sa totoo lang. Wala Alam mo yun, parang alam. Parang nakakapagod. Yung pakiramdam na makinig ka sa kanya sa paano siya mag-explain, nakakapagod. Wala talagang kwentang senador Eh, yan. sa akin lang naman mga clear. Alam mo, sa totoo lang, dapat mapanood dito ni Robin Padilla, no, na ni-reaction ni Attorney Claire, yung kanyang interpolate o ang kanyang pakipagbakbakan kay teacher Bartap Natcher. Ito ba, si Kilaway ko. Bartap Natcher, Coco Pimentel. Dapat mapanood to ni Robin Hood Revolutionario, senador. Ay, naka Robin Padilla ka. Mano ba namang ilang taong ka na dyan? 3 taong ka na. Mano ba namang mag-aral ka naman? Yes. Dapat pinag- Aralin mo naman yung bill na ginagawa mo para pag ikaw tinanong, alam niya. Tagalog na nga yung tanong sa'yo ni Senator Coco, hindi ka na nga ini-English eh. Bubo talaga kasi kawawa naman. Hindi mo pa rin ma-explain. Oo. Alam mo itong Anong si Robin Padilla, matapang talaga yan. Kasi gusto niya nga makipag duelo talaga. Makipag away kay di ba? Kay Trillanes, di ba? Nagtatago si Trillanes sa Senado. Yun naman talaga ang mga gagawin ng mga senador pagka nagkaroon ng mga problema. Sa Senado talaga yan, kahit sino. Di ba? Pero itong si Robin Padilla ay matapang, revolutionary talaga siya. Di ba? Pero wala siyang maisagot kay teacher Bartap Natcher, Coco Pimentel. Wala siyang alam. Anong meron? Di ba pag ikaw ang gumawa ng sarili mong assignment, sabihin mo na lang mga ka-clear, essay to. Kung ikaw ang gumawa ng sarili mong essay, mapapaliwanag mo sa teacher mo. Yes. Kita mo? Kita mo, binanggit ni Attorney Claire sa teacher mo. Ibig sabihin, teacher itong si Bartap Natcher, Coco Pimentel. Dahil isang estudyante lang ang kaalaman ni, hindi pa nga nakatapos kasi itong si Robin Padilla, nagsenador na. Masyadong ambisyoso din itong si Robin Padilla, no? Marami pa tayong mga artista na mga ambisyoso din na walang alam sa Senado, gustong tumakbo, senador. Ambisyoso Pero ang bakit tawag dyan. dito? Aminin mo na lang kasi hindi ko gumawa niyan, kaya hirap na hirap kang i-explain. Hindi nag-aral. Hindi siya nag-aral. Tapos sa susunod na election, mga ilalagay nito, Presidente. sa likod niyan, bill ganyan, co-author, co-sponsor. Tignan nyo mga ka-clear, tignan nyo Kanya. yung campaign ads nitong si Senator Bongo. Diba? Sa likod niya, nagpa-flash, puro batas, parang siya gumawa. Hindi ko nga siya nakita na interpolate dito eh. Wala talaga. Pero tingnan nyo, paano niyang i-project yung sarili niya? Wala talagang alam. Si Senator Bongo, co-author, co-sponsor, sumasakay lang naman. Wala talagang Nakisakay. di ba? Yung ba yung gusto natin maging senador? Presidente nga sabi ni Panel. Nakaka-migraine, nakaka-migraine pakinggan si Senator Robin. Ang angas, ang dating kasi is maangas.
Di ba? Walang alam. Angas na walang laman. Walang alaman. Di ba? Walang alam. Ay, hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa kanya. Mga clean, ewan natin. Ewan. Ay, nako. Opo, doon sa, pero sa lahat po ng bidding nandun, kayo, ang COA. Opo, ang COA po nandun, sa lahat po ng bidding na. Sige pa, so nakita naman natin yung andun yung attempt sa section 26. Hindi, Ay, nako. ano? Sabi ni Nelson, next topic na daw. Sandali na. Ano na natin yung spirit nung anong panukala, anong section po, ayusin na po natin. Opo. Tapos Mr. President, bago ko tumalimutan, may mga concerns na riniraise yung mga private entities na meron silang ano ba yun? Yung sa PPP. PPP. Because of the Alam PPP. mo, sa totoo lang, si Jinggoy yata, Jinggoy, no, Estrada, nakikinig. Alam mo, natatawa lang yan. Deep inside, natatawa si Jinggoy. Talagang walang alam si Robin. Natawanan niya yan. Iniisip ni Jinggoy dyan, yan. Makipagbakbakan ka dyan sa isang bar top notcher, no? Eh, ikaw, ano ka lang naman eh. O, di ba? Wala ka talagang laban diyan. The PPP allowed ang private entities na parang meron siyang merger of activities or transactions with the government. Yun, meron silang isang section po rito. Ito nga no. Bakbakan ni Chis Cudero tsaka si Bartap Natcher Coco Pimentel, wala nga ilalaban si Chis Cudero eh. 'Di ba? Wala nga laban eh kay Coco eh. 'Di ba? Pinaglaban talaga ni Coco yung impeachment eh. Oh, 'di ba? Wala siyang laban. Section 24, if I'm not mistaken. Na yun po ang concern nila na ano bang klaseng audit authority ang gusto ma-exercise or pwede ma-exercise ng COA sa kanila under our bill, Mr. President. Opo, ito po ay napakagandang tanong po ng ating... Parang Miss Universe? Very good question. Nice question. Pinunong minorya. Sapagkat ito po ay napakarami na po talagang... Natatawa ako kay Attorney Binabantayan talaga niya si Robin na very good question. Kasi itong tawag dito, napakababaw ng mga kasagutan ni Robin Padilla. Parang yung wala sa wala sa pinag-uusapan yung mga kasagutan niya. Yung mga pansagot niya, yung mga pang Miss Universe, no? Napansin ni Attorney, wala talagang na po talagang tumawag din po ng aking pansin dito sa usapin nito. Kaya ito din po ay nagkaroon din po kami ng napakahabang talakayan dito. Ngunit ako din po ay nasagot ng COA. Sapagkat una po nilang sinabi sa akin na meron daw po talaga na tinatawag na Republic Act 11966. Ito pong RA na to sa second paragraph, section 31 ng PPP Code. Kung saan sinasabi po na ang mga PP projects awarded subject sa Government Audit Code for 2009 revised rules of procedure ng COA and amendments thereto. Sa provision na ito, itinakda rin the COA in consultation and coordination with the PP codes shall adopt and promulgate the necessary framework and guidelines for accounting. So may batas na palang ganito. Bakit gagawa pa? Siguro, hindi ba ito pinagtataka siguro ni Senator Pimentel? Ay, nako. Parang kinukumpile mo lang eh. Compilation ka lang ng mga circulars. Sa mga dating batas. Kaya nga. And auditing PP projects. Wala Kaya dito po, talagang sa ating si section 24, Robin. maliwanag naman po dito, ito ay patungkol sa limited jurisdiction. Pinag-iintindi nyo pa si Robin. Dapat, huwag nyo naintindihin yan. Si Robin Padilla, pagka umingi ng sa Senado yan, no? Tapos gagawin nyo pang Euros yan. Naku po, huwag nyo nang kunin yan dahil walang alam yan. Naku. Jurisdiction ng COA sa mga private entities, kasama na rito ang public utilities. Meron po tayong mga pumasang batas na patungkol po dyan. Yung RA number 11659. Di ba may batas na pala eh? Ito po yung Public Service Act. Opo, na sinasabi din po, na sinabi po ng korte na hindi naman to unconstitutional. So, sila po ay tatamaan po ng limited jurisdiction ng COA sa pag-audit po. Yun po ang aming pagkakaintindi, ginoong pinunong. Ang problema ko po, Mr. President, dito rin sa pagkasulat ng ating section 24 na nasa page 19. Sa title ng section, limited jurisdiction over private entities. Pero pag basahin mo yung body ng section, hindi mo naman makuha kung anong meaning ng limited jurisdiction. Kasi sinasabi rito, the commission shall have authority to examine and audit the contracts, agreements, or dealings of private entities with the government, etc. So, the words used are examine and audit, which is the normal words, Mr. President. So, where is the limitation found, Mr. President? Oh, di ba? Hingi na naman ng opinion, di niya masagot. Wala. Mr. Ginong Pangulo, 1 minute suspension lang po. Suspension na naman, suspension naman. Sige na, isa-isa na. Tapusin na natin ito. Sabi ni Nelson, naiinip na siya. Teka na, punta ko na to. Yung pinakawaling sinabi ni Senator Coco.
Constitution natin, iba na po. So, mukhang ang sagot sa tanong ko, hindi. Wala itong paragraph na Oo. implement the COA's organizational structure. B. Fix and determine the salaries, allowances, and other benefits of the COA personnel in accordance with the rates and levels authorized under RA number 6758 as amended and RA number 6686 as amended. And C. Create Kita niyo ba yung babae? Ginagayad pa siya kung ano yung babasahin. Yung naka-brown. Ginagayad pa siya kung anong babasahin. new positions, transfer an item, or make other adjustments in the personal services itemization whenever public interest so requires. Implementation of the foregoing shall be subject to compliance with organization, staffing, and position classification and compensation standards of the DBM. Scrap and build policy Naintindihan kaya niya yung binabasa niya? and submission to DBM of a resolution stating the changes in the organization and Ipabasa staffing mo in pa pang accordance ano, with the elementary. foregoing standards and policy for proper documentation. Ay, nako. Iwan. Yun po, Ginoong Pangulo, wala akong Tagalog. Pero alam niyo yung tanong ko po, kung yung paragraph na yan, lines 5 to 7, ay nandun sa special provision, ang layo po nung binasa ninyo, hindi na yung paragraph na yan eh. Oh, di ba? Di ba? Di ba? Hindi nga nasagot, hindi yung tamang dinasab, nagbasa lang. So siguro ang sinasabi nila sa atin, kinompress yung ano, at nilagay, pero delikado po kasi mag-compress tayo ng ilang ideas kasi when we re-expand the compressed sentence, pwedeng iba na ulit yung conclusion na. Ito parang copy-paste. Ganun ang dating, hindi magkaintindihan. Kasi parang kinuha dito, kinumpress lang. Kasi iba na yung meaning. Di ba na? So mukhang ang sagot sa tanong ko, hindi. Wala itong paragraph na lines Hindi mo nasagot yung tanong. Senator Robin, ano nangyayari? 5 to 7 ay wala sa special provisions. Hindi po, wala po. Maaari po natin kung gusto po niyo, kung gusto po at sa palagay po ng ating pinunong minorya at professor na i-adapt na lang po natin yung dati, ay mas maganda po yun. Hindi, ang aking point po, mag-ingat po tayo kasi sabi nga natin kanina na kinoconcede ng COA na yung kanilang reorganization or any changes sa kanilang organization, lalo na sa pag-hire ng paggawa ng mga posisyon, ay kinakailangan ng approval ng DBM. Okay. Ingat lang ako dito dyan sa paragraph na yan, mukhang pwede nating isagabi ang requirement na kailangan ng approval ng DBM. So, yan lang po, kung pwede rin natin balikan yung last paragraph ng Section 16, Mr. President. Mr. President, actually, marami pang section dito na binimension nata ang fiscal autonomy ng COA, pero kung pwede sa susunod na natin pag-usapan kung anong ang meaning ng fiscal autonomy, paulit-ulit na lumalabas dito sa auditing code na to. Kasi kailangan maintindihan po natin yun. Kasi meron din akong bill sa judiciary fiscal autonomy, tapos sa CHR, claims na meron silang fiscal autonomy, na wala naman yung phrase na yun sa constitutional provisions concerning the CHR. So at this point, Mr. President, with the permission of our sponsor, if this representation can suspend his interpellation on this very important law. Alam kong very important ito, alam ko timely ito, alam ko nagmamadali tayo. We will extend our full cooperation, but unfortunately, this is a code. Sa sheer ano na lang niya, length, kailangan ng talagang daanan natin ito. Pero mas importante sa importance niya. Kasi buong gobyerno subject to this code, plus yung limited jurisdiction sa mga private entities na magdi-deal sa gobyerno, aabutin din sila ng code na ito. So ganun po kahalaga ito. Kaya sana maintindihan po natin mga resource persons na i-testing natin yung mga ideas, yung mga concepts. Okay, naintindihan natin mga Cliff. Kita niyo na. Nakaka-disappoint lang. Nakaka-disappoint lang. Kasi mukhang marami na naman papasok. No? Na senador na ganyan ng klase. Ingat tayo. Nako. Ingat tayo. Sa yung lumalamang sa survey, parang Robin Padilla II. Okay? So pinakita ko lang sa inyo. Kasi hindi ko lang ito matiis eh. Kasi nakita ko kung paano mag-interpret si Senator Robin, paano sa susunod. Pangalawa na to actually. Una si Senator Rafi Tulfo. Diba? Pangalawa ko na itong nakita na ganitong klaseng senador. Diba? Before si Manny Pacquiao, ganyan din. Oh, Pero ay, nga no? Tumakandidato pala siya. Kung may place ba siya? Kung may placing ba siya? Oh, sige. Tingnan natin. At least mga ka-clear dito, alam na nila, nakikita na natin anong klase. Di ba? Rudy Ilas, maraming salamat sa iyo. Thank you so much sa iyong pakape. Di ba? Kaya wala talagang kwentang mga senador pagkakulang sa kaalaman. Dapat namili tayong mga senador na yung matatalino. Yung katulad ni Coco Pimentel, bar top notcher. Di ba? Hindi sayang ang oras natin makinig. Ito si Robin, tatawa na ako dito sa sakit pa tiyan ko eh. Di ba? Kaya hanggang dito na lang. Please po comment down below kayo, like and subscribe kung nagustuhan niyo itong ating reaction for the day.
dahil ako talaga ay natawa, no, sa kay Robin Padilla na talagang nakipag-interpolate dito kay Coco Pimentel na isang bar top notcher na samantalang itong kanyang estudyante na si Robin Hood Padilla, isang revolusyonaryo na hindi pwede sa Senado, na dapat lang ay nakikipagbakbakan lang yan sa gera sa kung saan man meron. Kaya hanggang dito na lang. Please, ito po ang inyong Masterpiece React. At supportahan nyo naman ako, i-like, comment at mag-subscribe na kayo sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, bago tayo magtapos, shout out, mag-comment kayo dyan para ma-shout out natin. Ayan, maraming salamat sa inyo.